Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng PhilHealth na magpatupad ng amnesty sa interes ng mga hindi nabayarang kontribusyon. Maximum tolerance sa traslasyon 2026, tiniyak ng pambansang pulisya. Pila sa tradisyonal na pahalik, umabot na sa Roas Boulevard. Bureau of Internal Revenue nagsampa ng kaso laban sa Wawaw Builders sa 48.39 milyong pisong tax deficiency kaugnay sa ghost project sa Bulacan. Sa MBC TV correspondents, lalaki huli sa aktong kinakatay ang ninakaw na motor, arestado sa Pampanga. Sa MBC TV Sports, Starboy AJ Manas, runner-up sa CTPBA Pro Tour Grand Final sa Taipei. At sa Showbiz Spotted, Ann at Jasmine Curtis Smith nagluluksa sa pagpanaw ng amang si James. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinagkalooban ni Pangulong Bongbong Marcos ng one-year amnesty ang mga piling miyembro ng PhilHealth na may hindi pa nababayarang kontribusyon. Sakop nito ang mga buwis na hindi pa nababayaran mula taong 2013 hanggang 2024. Una sa balitang yan, si Leth Narciso. May isang taon ang mga negosyante, private employer at mga self-employed na miyembro ng PhilHealth para bayaran ang mga hindi nabayarang kontribusyon ng walang interes. Batay iyan sa utos na General Amnesty ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 2026. Sa kanyang anunsyo, sinabi ng Pangulo na batid niyang iniinda ng mga miyembro ang 3% interes kada buwan na binabayad sa PhilHealth. Kaya't inatasan niya ang tanggapan na ngayong taon ay magkaroon ng one-time waiver para sa interes ng mga hindi nabayarang kontribusyon. Saklaw nito ang missed contributions mula 2013 hanggang 2024. Tinayang makagagaan ito sa may 300,000 mga benepisyaryo. Kasabay nito'y hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga employer na i-update na ang lahat ng impormasyon at irehistro ang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program. Ito po ay patuloy namin ginagawa upang pagaangin ang dala ng ating mga kababayan tungkol nga sa mga healthcare cost at sa lahat ng iba't ibang hamon na hinaharap ng ating mga kababayan araw-araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Minamadali na ng Department of Health o DOH ang paglalabas ng updated guidelines para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated o MAIFIP. Sa ilalim ng nirerepasong polisiya, tatanggalin na sa requirements ang paghingi ng guarantee letter mula sa mga politiko bago makakuha ng saklolong medikal. Narito si Jackie Resio. Libre na ang pagpapagamot sa mga Department of Health hospitals at hindi na kinakailangan ng guarantee letter mula sa mga opisyal ng gobyerno. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na bukod dito maaari rin humingi ng tulong sa kanilang ahensya ang mga makonfine o nagpapagamot sa mga LGU at private hospital. Ito ay sa tulong ng programa ng DOH na Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP na ngayong taon ay pinondohan ng 51 billion pesos. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. MAIFIP. MAIFIP. Oo, pinopondohan yan ng tax money. Tao rin ang pera din ng taong bayan yan. Ginamit na tax money, inallocate po ng ating mga legislator, senator at congressman. Every year po yan nasa budget natin.
At madalas, dinadagdagan po yan ng additional billions. This year, sa 2026, yung kakapirma lang ng ating presidente, 51 billion po ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Babalangkas na lamang ng Implementing Rules and Regulation o IRR ang DOH para sa pagpapatupad ng MAIFIF na ayon sa kalihim ay para matiyak na patas at magiging equitable ang programa, ibig sabihin na magagamit ang pondo para sa lahat ng Pilipinong mangangailangan nito. So very important yung rules, no? Yung fair na ang ilalatag nating implementing rules ay fair, just at equitable, no, para lahat ng talagang nangangailangan. So ang mabibigyan talaga, indigent ka at saka financially incapacitated, siguro middle class ka pero napakamahal nung procedure or gamot na kailangan mo, talagang tutulungan ng pamahalaan yan para hindi naman mapahamak ang inyong finances. Nilinaw naman ni Herbosa na habang hindi pa nailalabas ang panibagong IRR ng MAIFIF ay magagamit pa rin ang mga naibigay ng guarantee letters sa mga ospital. Samantala sabi ni Herbosa na minamadali at inihahanda na nilang mailabas ang IRR sa buwan ng Pebrero. May mga hawak na GL ngayon, yung hindi pa nagagamit. Ang GL naman binibigay lang pag nagkasakit ka or na-hospital ka. Opo, yung nakahingi na, yung hawak-hawak niya, biglang nag-announce kayo kahapon. Oo, so meron tayong pondo 2025, CONAP yan. Yung mga natira ng pondo. So pwede pa rin yun. Ay implementing rules and regulations of MAIFIF. Pero once inilabas ko po yung bagong implementing rules of MAIFIF, masasagip natin yan. Kailan yun? Kailan yun, Secretary? Siyempre yung current rules na ang gagamitin sa continuing appropriation. Hindi ba kailan po ilalabas yung bagong rules? Patakaran na bago na susundin. Kailan nyo ilalabas yun, Secretary? Ang plano ko mailabas ng middle of February. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa iba pang balita, tiniyak ni Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapatupad ng kanyang hanay ng maximum tolerance sa taunang traslasyon ng Jesus Nazareno na gaganapin bukas. Pero pakiusap ng PNP sa mga deboto, huwag nang sumampa sa andas at sumunod sa batas. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Siniguro ng pambansang pulisya na irerespeto nito ang paniniwala at debosyon ng mga lalahok sa traslasyon ng Jesus Nazareno sa lungsod ng Maynila. Ipinag-utos ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapatupad ng maximum tolerance at profesionalismo sa religious activity. Kasabay ito ng mahigpit na paalala ng otoridad sa mga debotong Katoliko sa mga bawal gawin habang ipinuprosisyon ang amdas ng poon. Sa pulong palitan sa Campo Crame, inulit ni Manila Police Spokesperson Police Major Philip Ines ang pakiusap na sumamba at huwag sumampa. At patuloy po tayo nakikiusap sa kanila na ito po yung panahon na sabi nga natin pagdinilay-nilay. No? Ito po yung panahon na sabi nga natin, tignan po natin na yung ating pagkilala po sa ating gumita. Ipakita po natin na tayo po talaga yung deboto at hindi po tayo panatiko. Sa hiwalay na pahayag, tiniyak ni Police Colonel Julius Domingo, Public Safety Division Chief ng PNP, na handa silang mang-aresto ng deboto sa halig sa mga lokal na ordinansa gaya ng liquor ban, gun ban at firecracker ban. Involved din po yan, not only sa firearms, of course yung kung anong violation, we also included yun sa operation against illegal drugs. Noong nakarang taon, sinalubong ng bulto ng mga deboto ang andas sa Ayala Bridge dahilan ng bagyang tensyon at pagdampot sa ilang katao. Ngayon 2026, lalagyan ng MPD ng trailer truck ang nabanggit na kalsadang sarado pa rin kahit sa mga mananampalataya. Lahat na po naisip natin, lahat ng senaryo naisip na po natin dyan. At pagkakaroon po talaga ng pagsasara doon. Gagamitin po natin yung kalsadang ngayon para doon sa emergency lane kung sakaling kakailanganin po. Pero po tayo mga kalsada magagamit. All set na ang pambansang pulisya para sa traslasyon na inaasam daragsay na milyong deboto. Hindi bababa sa 20,000 tauhan ng PNP at iba pang security forces ang nakatao para sa seguridad habang nakataas ang full alert sa lungsod ng Maynila. Para sa MBC TV Network News,
Ito si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaugnay niyan, gapang na hanggang sa Roas Boulevard ang haba ng pila ng mga deboto para sa tradisyonal na pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Kaya ang ilan sa kanila, kanya-kanya ng diskarte para lang makalapit sa poon. Tinutukan yan ni Boy Gonzales. Umaabot na hanggang sa tapat ng Kilometer Zero sa Roas Boulevard ang pila ng mga deboto na nagnanais na makalok sa pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Ayon sa mga otoridad, 3 beses na umiikot ang pila bago makarating sa pangunahing entrada ng Grandstand. Ilan sa mga nakapila ang nagreklamo hinggil sa umano'y singitan sa pila na nagdudulot pa ng alitan. Gayunman, agad itong naawat at nakontrol ng mga hiyos del Nazareno at ng mga tauhan ng Manila Police District. Upang mabawasan ang pagod, ang ilan sa mga deboto ay may kanya-kanyang diskarte gaya ng salit-salitang pagpila, habang ang iba naman ay may dalang pagkain at inumin upang hindi na umalis sa pila. Mahigpit ang pagbabantay ng mga hiyos del Nazareno, MPD, MMDA, Philippine Coast Guard, mga volunteers at iba pang force multipliers upang matiyak ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mga deboto sa nabanggit na aktibidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kasado nang ipatupad ng Department of Agriculture o DA ang mahigit 1,600 na farm-to-market roads ng ahensya alinsunod sa mga planong nakabalangkas sa 2026 national budget. At bilang pangontra laban sa banta ng korupsyon, itatatag naman ng DA ang isang watch portal na magbabantay sa usad ng mga proyekto. Tutukan ang report ni Val Gonzales. Inihayag ngayon ng Department of Agriculture ang kahandaang pangunahan ng pagpapatupad sa konstruksyon ng mahigit sa 1,600 bilang na mga farm-to-market road sa bansa ngayong 2026. Sa isinagawang press conference sa DA, tiniyak ni DA Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering Director Christy Cecilia Pulido na kompleto ng kakayahang teknikal at expertise ang ahensya para ito may sakatuparan. Sa ilalim ng 2026 budget, nasa 33 bilyong piso ang inilahan ng gobyerno para sa mga FMR projects na ito sa DA. Ang ahensya ng mga ngasiwa sa pagpapagawa ng mga daan sa mga kabukiran para hindi na mahirapan pang mga magsasaka sa paghahatid sa kanilang produkto sa mga pamilihan. With the signing of the GAA 2026, we have identified the FMRs that have been approved amounting to 33 billion and we are very much ready. May tao po tayo, meron tayong technical capability. The implementation of FMR is not new to the Department of Agriculture since nag-implement po tayo ng mga infrastructure project like warehouse, irrigation. So we have the capacity to implement farm-to-market. Samantala, para naman masigurong hindi ito mabahiran ng katiwalian at mauwi lang sa ghost project, ay maglulunsad ang DA ng tinatawag na FMR Watch o Farm to Market Road Project Watch sa susunod na buwan ng Pebrero. Sabi ni DA Assistant Secretary at spokesperson Arnel Dimesa, sa pamamagitan ng FMR Watch Portal ay hihikayatin nilang sambayanang Pilipino na magsumbong at makibahagi sa pagbabantay sa tatapusin nilang mga road projects. Paliwanag ni Dimesa, bahagi ito ng pagtitiyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa direktiba ni Pangulong Marcos na walang pondong mapupunta sa kamay ng mga kurap na politiko sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-iingat naman ng pamahalaan ng mga residente sa Albay mula sa nagpapatuloy na pyroclastic density currents o uson mula sa nag-aalborotong Bulkang Mayon. Mula sa Bicol, alamin natin ang sitwasyon. Magbabalita live si Ruel Saldico. Ruel, go ahead, Ruel. Babalikan natin ang report na yan ni Ruel Saldico.
ng billiards, nagtapos sa pagiging runner-up ang rising star na si AJ Manas matapos matalo sa Taiwanese veteran na si Ko Ping-yi sa Grand Finals ng City PBA Pro Tour. Ang naging kaganapan sa report na ito. Isang runner-up finish ang bumungad kay rising Filipino Q artist na si AJ Manas sa pagbubukas ng 2026 matapos matalo kay Taiwan's Ko Ping-yi sa 2026 Chinese Taipei Professional Billiards Association Pro Tour Grand Finals. Natalo ang 18-year-old na si Manas sa score na 12-13 laban kay Ko Ping-yi, isang dating World 9-ball champion sa isinagawang finals noong Martes ng gabi. Maagang umarangkada ang Filipino Q artist matapos kumuha ng 3-0 na kalamangan laban sa home bet. Subalit nakabawi ang veteranong Taiwanese at nanalo ng 3 sunod na rack upang itabla ang score sa 3-3. Muling nakabawi si Manas at umabante sa 7-3 matapos makita ang kanyang ritmo. Nauna ring nakahilang Filipino at 12-8, ngunit pumalya sa 1 ball na nagbigay ng pagkakataon kay Ko Ping-yi na makabawi. Nanalo ng 4 na sunod na rack ang Taiwanese Q artist, kabilang ang isang golden break upang ipantay ang laban sa 12-12 at pilitin ang hill-hill battle. Sa huling rack, umasa si Ko Ping-yi sa kanyang karanasan upang isara ang laban at maangkin ang kampyonato. Ipinakita ng naturang resulta ang patuloy na pag-angat at potensyal ni Manas na nagpakita ng malakas na performance sa kabila ng kanyang murang edad. Si Manas ang naging tanging Filipino na umabot sa huling yugto ng kompetisyon matapos maagang ma-eliminate sina Carlo Biado, Yohan Chua at Jeffrey Roda sa round-robin stage. Susunod na lalahukan ni Manas na kilala bilang Starboy ang Universal 4 Chinese Taipei Open na gaganapin mula January 8 hanggang 11. Sa aming pagbabalik, mga bagong malalaro ng Capital One, kilalanin. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. BIR, nagsampa ng tax evasion case laban sa Wawaw Builders. Sa MBC TV Global, ginang sa Amerika, binaril ng isang ICE official, patay. Sa Showbiz Spotted, 8 pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival. Extended ang screening hanggang January 14. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinampahan ng kasong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR o sa Justice Department ang kontraktor na Wawaw Builders kaugnay ng isang ghost flood control project sa Bulacan. Ayon sa BIR, lumobo sa halos 50 milyong piso ang kanilang tax deficit para sa naturang proyekto na hindi naman talaga naipatupad. Nagbabalik si Boy Gonzales. Nagsampa ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa isang flood control contractor sa Bulacan. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, si Mark Alan Villamor Arevalo, sole proprietor ng Wawaw Builders ay may tinatayang 48.39 milyong pisong kakulangan sa buwis kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Malolo City. Nilabag umano ng Wawaw Builders ang batas sa buwis sa magitan ng tax evasion at kabiguang magsumite ng tamang impormasyon sa kanilang income tax at VAT returns para sa unang 2 quarter ng 2024. Bate sa talaan ng pamahalaan, nakatanggap ang kontratista ng 72.37 milyon para sa proyekto noong Enero 2024 hanggang Abril 2025. Subalit ayon sa Commission on Audit at Physical na Inspeksyon ng BIR, wala namang naitayong riverbank protection structure sa lugar ng proyekto sa kabila ng ulat na 100% umano ang natapos. Sinabi ng BIR na ito ang ika-13 kasong kriminal laban sa mga anomalya sa flood control project na may tinatayang 8.92 bilyong posibleng buwis na patuloy pang iniimbestigahan. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Deadma si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa aligasyon
na may kinikilingan umano ang investigasyon na pinamumunuan nitong Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa Blue Ribbon Committee Chair, imbento at walang basihan ang pahayag na ito ng kapwa nila mambabatas na si Senator Amy Marcos. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Tablado kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang akusasyon ni Senador Amy Marcos na may iniiwasang investigahan ang Senate Blue Ribbon Committee at may gustong madiin. Ayon kay Lacson, ayaw niyang patulan ang mga pahayag ni Senador Amy dahil lahat ng mga akusasyon ay unfair, untruthful at baseless. Ito ay bilang respeto sa mga senador ngayong 20th Congress at ganoon din sa mga masigasig na staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kanyang online news conference kahapon, inakusahan ni Senador Amy ang Senate Blue Ribbon Committee na iniiwasan na iporsigi ang investigasyon sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez at ilan pang opisyal sa Malacanang kaugnay ng flood control scam. Ngunit, idinidiin ng mga senador upang sila ang makasuhan. Siya ang nagbanggit na sa January 15, kakasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Benguet Congressman Eric Yap at CWS Party List Representative Edwin Garjola. Mariin din itinanggi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang aligasyon ni Senador Marcos. Wala umanong nagbabawal sa sinumang senador para magtanong sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Soto, imbento at imposible ang akusasyon na may pinagbawalang senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-iingat naman ng pamahalaan ang mga residente sa Albay mula sa nagpapatuloy na pyroclastic density currents o uson mula sa nag-aalborotong Bulkang Mayon. Mula sa Bicol, magbabalita live si Ruel Saldico. Ruel. Joel, Karen, at patuloy ngayon ang ginagawang pag-iikot ng mga tauhan ng Albay Provincial Management Office o Disaster Office ng Albay, maging at mga bayan ng Malilipot at ang bayan naman ng Kamalig. Dahil nga ito yung mga lugar na kung saan malapit ang bunganga ng Bulkan Mayon matapos itong sunod-sunod na ito ay nagbuga ng abo mula sa kagabi hanggang madaling araw at ngayong araw na ito. Ang kapulisan at ang maging ang mga MDRE mo sa mga bawat bayan ay pinaigin nila ang pagbabantay upang huwag nang pumasok sa 6-kilometer danger zone dahil nga sa mga pinapakita ng Mount Mayon ngayon sa mga oras nito. Dahil nga sa paunti-unti ay nagubuga ng abo at pinag-ingat naman ng Department of Health ng Bicol ang mga residente na maggamit ng face mask dahil nga sa ito ay delikado sa kalusugan ng ating mga kababayan na kung saan nga ay may ilang-ilan na rin na mga asphalt ang bumabagsak sa mga kalsada at sa mga area nitong Kamalig, Malilipot, Santo Domingo at Tabaco, maging Legazpi City. Dahil natin mga update, Joel at Karen, mula dito sa Bicol, sa Albay. Ito si RH1 para sa MBC Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat at ingat, Ruel Saldico. Sinigundahan naman ng House Minority ang panukalang Joint Congressional Oversight Committee na siyang magbabantay sa paggasta ng 2026 national budget. Mungkahi pa ni ML Party List Representative Laila De Lima, maiging sabayan ito ng Kadena Act laban sa banta ng tinawag nitong shadow pork sa Kabanang Bayan. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Hindi dapat magpakampante na corruption-free na ang 2026 General Appropriations Act, kaya dapat bantayan ang paggagamitan ng pondo. Ang kay House Deputy Minority Leader Laila De Lima ng mamayang Liberal Party List, hindi nagtatapos ang trabaho ng Kongreso sa pagmonitor sa pambansang budget kahit na isabatas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 GAA. Sabi ni De Lima, may doon pa ring unprogrammed appropriations o shadow pork na prone sa patronage politics
bukod sa wala pang malalaking isda ang nakakasuhan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Panukala ni De Lima, bukod sa Oversight Committee, napapanahon ng ipasa ng Kongreso ang Kadena Act o Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Naipasa na ang bill sa Senado na inakda ni Senator Bam Aquino pero hindi pa napagtitibay ang counterpart bill nito sa Kamara na layuning maipatupad ang genuine budget reforms. Sa Kadena Act, bubuo ng digital budget portal para ang paggastos ng gobyerno ay accessible, searchable at traceable sa buong budget cycle. Magiging mahalagaan niya ang papel ng mamayan na susuri at kakwestiyon sa mga kahina-hinalang alokasyon at transaksyon sa pera ng bayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating lagay ng panahon, magpapatuloy ang mga pagulan ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa. Unang magpapaulan ang shear line na muling mararanasan ng mga nasa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, gayon din sa Marinduque, Romblon, kasama rin ang Palawan. Maaari pa itong lumakas at magtuloy-tuloy pagdating ng hapon, kung kaya mag-ingat sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang sa Cordillera Region, Cagayan Valley at Aurora ay muling mararanasan ng maulap na panahon hanggang sa mga pag-ulan na hatid ng amihan. Apektado rin ito ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon kung saan hanggang sa mahihina at panandali ang ulan ang mararanasan. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao, maaliwalas ang magiging panahon, maliban na lamang po sa mataas na tsansa ng mga pagulan sa hapon at gabi dahil naman sa easterlies. Sabi nga nila, communication is the key. Pero minsan, hirap tayong makipag-usap dahil sa ilang factors tulad ng language barrier. Bagamat mayroong universal language na English para mapadali ang komunikasyon, may isang lengguwahe na sinuman ay walang makaunawa. Alam na this, lengguwahe na walang nakaiintindi bukod sa mga taong nagsasalita nito. Ang uncontacted or isolated language ay ang mga lengguwahe na sinuman ay walang nakakaintindi sa labas ng lugar kung saan ito nag-originate o ginagamit. Halimbawa nito ay ang Sentinelese. Lengguwahe ito ng mga taong naninirahan sa North Sentinel Island sa India. Sobrang mapanganib ang isla na ito kung kaya wala pang outsider ang nakapupunta rito at napag-aaralan ng lugar lalo na ang kanilang salita. Agresibo rin ang mga tao na nakatira dito kung saan kapag may outsider na nagtatangkang makalapit sa isla ay inaatake nila ito. Ayon sa ilang eksperto, paraan daw nila ito para ingatan ang kanilang tribo sa mga sakit o virus at iba pang panganib na dala ng hindi nila kalahi. Kung kaya hanggang sa ngayon, nananatili pa ring unencoded o hindi nauunawaan ang North Sentinel language sa buong mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Pasintabi po, sensitibo ang susunod na balita. Patay ang isang ginang sa Minneapolis sa Amerika matapos barilin ng isang opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE. Habang binatikos naman ni US President Donald Trump matapos ang mga naging pasaring nito laban sa mga transgender women athlete sa isang talumpati. Ang mga balita mula sa Amerika, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Patay ang isang ginang sa Minneapolis matapos barilin ng isa sa mga tauhan ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE, kung saan depensa ng US Department of Homeland Security o DHS, naganap ang insidente ng umano'y subukan tumakas ng biktima mula sa isang immigration officer. Dagdag pa ni DHS Secretary Kristi Noem, isang defensive shooting lamang ang ginawa ng opisyal upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Isang pahayag na hindi sinang-ayunan ni Minneapolis Mayor Jacob Frey na nanawagan sa mga ICE agent na lisanin ang lungsod. To ICE, get the out of Minneapolis. We do not want you here.
Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. Matatandang idineploy ang mahigit 2,000 ICE agents sa Minneapolis dahil sa mga napaulat na bilang ng mga imigranteng naninirahan sa nasabing lugar. Sa iba pang balita, umani naman ng batiko si US President Donald Trump matapos umano'y mangutya sa mga transgender athlete sa isang talumpati kasama ang mga kapartidong Republican noong Martes. Dito ay kinukwento at tila ginagaya pa ni Trump ang isang transgender athlete na sumali at nahihirapan sa sinalihang female weightlifting competition na pabirong hirit pa ng Pangulo ay nagagalit umano ang kanyang asawa kapag ginagawa niya ito. But the weightlifting, but no, the girl gets up. And you see, I want to be more, but I have somebody watching. I want to be more effusive. I want to really, But she gets it. Nagpahayag naman ang pagkondena ng iba't ibang human rights advocates at LGBTQIA+ communities na analay demeaning at nakakasakit umano para sa grupo ng mga taong kabilang sa nasabing spectrum. Matatandang isa sa mga naging utos ng Pangulo nang maupo ito sa pwesto ay ang pagbabawal sa pagsali ng mga trans women sa mga women's sports. Habang nitong Disyembre naman ay sinusulong ni Trump ang pagbabawal para sa mga 18 years old pababa ang pagsasailalim sa gender-affirming care katulad ng pagpaparetoke at iba pa kung walang legal consent mula sa kanilang mga magulang. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangui ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Due to insistent public demand, extended po ang pagpapalabas ng Metro Manila Film Festival entry sa mga sinihan. At 2 aktor kabilang sa mga bagong abogado ng bansa. Narito ang aking showbiz report. Good news para sa mga hindi pa nakakapanood ng mga pelikulang kalahok sa 51st Metro Manila Film Festival. May chance ka pang humabol dahil extended ang pagpapalabas ng MMFF entries sa mga sinihan sa bansa hanggang January 14 ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Artes. And speaking of MMFF, ang unmarried star na si Nico Antonio o Jericho Alonso Antonio sa tunay na buhay kabilang sa mga nakapasa sa 2025 bar exams. From screen to real-life success nga ito, gayong sa naturang drama film, gumanap ang aktor bilang isang abogado. Bukod kay Nico, pasado rin ang former model actor na si Luke Jacane. Nagpaabot nga ng pagbati ang team sa likod ng isa pang MMFF entry na Bar Boys dahil inspired anya kay Jacane ang karakter ni Joshua Zuniga na ginampanan ni Kian Cipriano. At sa mundo naman ng K-pop, Philippine, kumusta? 안녕하세요, 강인입니다. all set na ang South Korean singer na si Kangin para sa kanyang pagbabalik Pinas matapos ang mahigit 1 dekada. This Sunday, January 11 sa SM Skydome ang first stop sa kanyang Stunning Together fan meet kung saan kaabang-abang ang unreleased song na ipaperform ni Kangin para sa Pinoy fans. Bukod sa pagiging former vocalist ng legendary K-pop group na Super Junior, gumawa rin ng pangalan si Kangin bilang host sa ilang hit TV shows. Para sa tickets, bisitahin lang smtickets.com. At sa aking pagbabalik, magkapatid na sina Ann Curtis at Jasmine Curtis Smith nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang ama. Mga detalye dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik, estudyante patay sa Davao City matapos maaksidente habang nagmamaneho ng motorsiklo. Sa MBC TV Sports, Capital One, may karagdagang 8 players para sa 2026 season ng Premier Volleyball League. At sa Hoy Bawal Yan, cryptocurrency investment scheme na walang permit, labag sa batas, parusa dito, alamin. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sa pulsa CCTV ang pagnanakaw sa isang TNVS driver sa Tondo, Maynila. Aabot sa 50,000 piso ang natangay sa Grab taxi driver sa Barangay 331, Dapdap Street, Tayuman sa Tondo. Ayon sa driver, napagod siya bandang alas 10 ng gabi, araw ng Martes,
at nang gumising ng alas 5 ng umaga, napansin niyang nawawala na ang pera. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at sinusuri ang CCTV upang matukoy ang sospek. Arestado sa Florida, Pampanga ang isang lalaki na naaktuhang kinakatay ang tinangay nitong motor mula dinalupihan sa Bataan kahapon ng madaling araw. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ang isang karnaper na motorsiklo na nangarnap ng motor sa Dinalupiyang Bataan. Makarang makto ang tinachap-chap na nito ang kanyang ninakaw na motorsiklo na natunton sa Barangay Malabo, Florida, Pampanga. Ayon sa report, ang insidente ng pangangarnap ay nadiskubre bandang 3:40 na madaling araw nitong Enero 7, 2026 sa Purokpor, Barangay New San Jose, Dinalupiyang Bataan, kung saan naiulat na nawawala ang isang motorsiklo na pagmay-ari ng isang 19 anyos na lalaki. Matapos suriin ang CCTV footage sa lugar at makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen, natunto ng Dinalupian Municipal Police Station ang suspect na si alias Kokok Ison sa Barangay Malabo, Florida, Pampanga, kung saan siya ay nahuling kinachap-chap ang naturang ninakaw na motorsiklo. Agad siyang inaresto, ipinaalam ang kanyang karapatan at dinala sa himpilan ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso ng paglabag sa Republic Act 10883 o ang Anti-Carnapping Act of 2016. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi ang isang 21 anyos na estudyante matapos masangkot sa isang motor vehicle accident bandang alas 3:17 na madaling araw ng Enero 7, 2026 sa Davao Bukidnon Road sa tapat ng Gaisano Capital sa lungsod ng Davao. Kinilala ang biktima na si Lawrence Jan Alguires, residente ng Wellspring Village Phase 2, Catalonan Pequeño, Davao City. Ayon sa paunang investigasyon ng kapulisan, minamaniho ng biktima ang isang motorsiklo habang ang isa namang sasakyan na sangkot sa insidente ay isang Wigo na minamaniho ni Gregorio III Doringo, 28 anyos, may asawa at residente sa Kalinan District, Davao City. Batay sa report, magkasulangatan direksyon ang tinatahak ng dalawang sasakyan na mawala ng kontrol ang motorsiklo ng biktima. Sa bahagi ng kalsada malapit sa Gaisano Capital, bumagsak ang motorsiklo at tumilapon ang rider patungo sa kabilang linya ng kalsada kung saan siya nasagasaan ng kanang gulong sa harapan ng utility vehicle. Isunugod pa sa Davao Adventist Hospital ang biktima ng rescue team ng Barangay Santo Niño, subalit idineklarang dead on arrival bandang alas 3:28 na madaling araw ng kanyang attending physician. Ayon sa kapulisan, ang motorsiklo ng biktima ay kinuha ng kanyang kasama at dinala sa hindi pa matukoy na direksyon. Habang nanatili naman sa lugar ng insidente ang utility vehicle, patuloy ang investigasyon ng Mintal Police Station kaugnay ng nasabing aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 4 na katao kabilang ang maintainer ng isang drug den sa bayan ng Porac, lalawigan ng Pampanga. Batay sa report ng PIDEA Region 3, kumagat sa pain ng mga operatiba ang maintainer na kinilala sa alias na Ted, 33 taong gulang, kabilang sa mga naaresto na naaktuhang gumagamit ng illegal na droga ang 30 taong gulang na sina alias Bill, gayon din alias Lex. Kabilang sa mga naaresto ay ang isang babae naman na nasa edad 36. Na-recover ang nasa 4 na plastic sachet na shabu na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 pesos. Gayon din ang mga paraphernalias na ginagamit ng mga ito. At gayon din ang mark money na ginamit sa buy-bust operation. Sa kasalukuyan, hawak na ng PIDEA Region 3 ang mga naaresto at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso mula sa paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May kabuuan na 472,000 na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng kapulisan sa 3 araw na drug operations dito sa lalawigan ng Northeast Samar sa iba't ibang lugar simula January 3 at 7,
2026. Sa pagkakasabat ng droga na mas kilala na Shabu, ay naaresto rin ang mga drug suspect. Kabilang sa operasyon noong January 3, ang bypass operation ng Mondragon Police at naaresto ang isang street-level individual na nakilala sa kanyang alias sa si Boy at nasabat ang droga halagang 2,516. Noong January 6 naman sa paglulunsad ng operasyon sa isang inireklamo ng trespassing sa bayan ng Lapinig, Northern Samar, sa isang incidental search ay nakuha ang droga halagang 1,727. Ang pinakamalaking halaga ayon sa report ng PNP na nasabat sa operasyon dito sa bayan ng Katarman, kung saan ang Katarman Police ay naaresto isang high-value individual sa magkahiwalay na bypass operation. Noong January 7, nasabat ang 14 na sachet ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 469,336. Ang mga inaristo kasalukuyang nakakulong at naharap ang mga ito sa paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o illegal na droga. Ayon sa PNP, lalo pa daw nilang pinapaigting ngayon ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang bahagi ng pagpapaigting sa kampanya laban sa cybercrime, nagkasan ng operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa illegal na cryptocurrency investment scheme na nadiskubre sa isang bayan sa Pangasinan. Sa entrapment operation, 5 katao ang naaresto dahil sa kawalan ng permit, ang batas na nilabag ng mga may sala at ang maaari nilang kaharapin. Alamin sa report ni Dustin Bayog. Arestado ang 5 individual sa San Carlos City, Pangasinan sa sinagawang entrapment operation ng Anti-Cybercrime Group o ACG ng PNP laban sa mga alok na grupo na cryptocurrency investment scheme na walang kaukulang permit. Kasama ang Security and Exchange Commission o SEC at ang Dagupan Provincial Cyber Response Team, nahuli ang 5 individual na lumalabag sa mga probisyon ng Republic Act No. 8799 o ang Security Regulation Code. Ang cryptocurrency ay isang digital asset na galing sa central bank ng isang gobyerno at pinatatakbo ito gamit ang blockchain technology. Kaiba ito sa electronic money na nakukuha sa mga e-wallet o digital banks kung saan pwede magamit sa physical purchase o transaction. Samantala ang mga naaresto ay naharap sa kasong paglabag sa Section 8.1 ng Security Regulation Code kung saan ipinagbabawal ang pagbenta ng tinatawag na securities kung saan bahagi ang cryptocurrency na walang kaukulang registration at permit mula sa SEC. Lumabag din ito sa Section 26 of Fraudulent Transactions kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng anumang device o scheme upang makapanloko sa pagbili at pagbenta ng securities. Gayon din sa Section 28 na kailangang rehistrado sa komisyon ang sino bang namamagitan sa bawat transaksyon tulad ng mga broker o dealer. Ang mga lalabag sa mga probisyon ng naturang batas ay maaaring marap sa multang hindi bababa ng 50,000 piso hanggang 5 milyong piso o kulong na hindi bababa ng 7 taon hanggang 21 taon. Maaari rin parehong kulong at multang ipapataw sa mga may sala na base sa magiging desisyon ng korte. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Bumuhos naman ang pakikiramay sa mga aktres na sina Anne at Jasmine Curtis Smith. Ito'y matapos ibahagi ng magkapatid ang pagpanaw ng kanilang Australianong ama. Narito ang report ni Showbiz Angel. Nagluluksa ang magkapatid na Anne at Jasmine Curtis Smith sa pagpanaw ng amang si James. Inilarawan ng aktres na unexpected yet peaceful ang pamamaalam ng kanilang Australian father na isang abogado at World War II veteran. Bahagi ng post ni Anne ang mensaheng he was deeply loved, endlessly admired, and will live on in our hearts always. Habang sa magkakasunod na Instagram story naman, shinare ni Jasmine ang ilang throwback photos kasama ang kanilang ama. Agad nga bumuhos ang pakikiramay mula sa kanilang mga kasamahan sa industriya. Maugunita na taong 2023 sa pamamagitan ng isang beach trip sa La Union nila sinelebrate ang 80th birthday ng amang si James.
Sa mundo ng volleyball, hindi pa rin natatapos ang mga balasahan ng kupunan dahil 8 mga bagong player ang pinakilala ng Capital One bago magsimula ang 2026 PBL season. Kilala din sila sa report na ito. Ipinakilala na ng Capital One ang mga bago nitong miyembro habang tinatarget ng batang prangkisa ang isang breakthrough campaign sa 2026 Premier Volleyball League. Opisyal ng inanunsyo ng Solar Spikers ang 8 bagong manlalaro. Nauna nang ipinakilala noong Martes ng gabi sina Shaya Adorador, Jasmine Nabor, Rachel Gervina at Ezra Madrigal bago tuluyang makompleto ang listahan noong araw ng Miyerkules sa pagdadagdag kina Pauline Gaston, Cherry Nunag, Isa Jimenez at Franz Ronquillo. Itinuturing na malaking hakbang ang malawakang revamp ng Capital One na pinagsama ang mga veteranong manlalaro at mga batang atleta, kabilang ang young star na si Bella Belen. Lumipat si Nunag mula Choco Mucho habang sina Jimenez at Ronquillo ay nagmula sa Galleries Tower at isusuot ang dilaw na uniforme pagsapit ng 2026 All-Filipino Conference. Ayon kay Nunag, pinili niya ang Capital One dahil sa potensyal ng kupunan at sa hangarin nitong patuloy na umuunlad. Samantala, nakahanap naman ng bagong kupunan sina Nabor, Gaston at Adorador matapos ang pagkala sa Cherry Tigo noong Disyembre. Mula naman sa NX-LED, sasama sina Gervina sa defensive rotation, katuwang ang libero captain na si Roma May Doromal, habang palalakasin ni Madrigal ang middle blocker position ng Capital One. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Magbabalik kami sa araw ng Lunes para po bigyan daan ang blow-by-blow special coverage ng DZRH para sa Traslasyon 2026 simula bukas ng madaling araw. Mula sa pag-alis ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand hanggang sa pagbabalik nito sa kanyang tahanan sa Quiapo. Tututukan niya ng buong pwersa ng DZRH News, DZRH TV at DZRH Digital. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.